May maliit na punong halaman sa kagubatan na karaniwan nating nakikita. May bulaklak ito na kulay lila at ang bunga ay kulay pula at habang tumatagal ay nagiging itim. Parang itlog na pumutok at kapag nakita mo sa unang beses, mapapaisip ka kung ligtas ba itong kainin o delikado. Maraming Pilipino ang nadaanan na ito sa bundok o sa tabing daan, pero iilan lang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Ang tawag dito ay tungaw-tungaw. Sa ibang lugar, malatungaw. At ang scientific name nito ay Melastoma malabathricum. Ngayon, alamin natin kung bakit kakaiba ang halaman na ito, kung saan ito makikita, ano ang kwento sa likod ng itsura nito, at kung bakit hindi ito basta-bastang damo lang sa gilid ng gubat. Isa itong palumpong na halaman na kusang nabubuhay kahit hindi inaalagaan. Madalas ay hindi ito napapansin dahil mukhang ordinaryong halaman lamang kapag wala pang bunga o bulaklak. Pero kapag panahon na ng pamumulaklak at pamumunga, saka lumalabas ang mga katangiang nagiging dahilan kung bakit ito napag-uusapan. Ang dahon ng tungaw-tungaw ay makapal at medyo magaspang ang ibabaw. Mapapansin din ang 3 hanggang 5 malinaw na ugat na diretsong tumatakbo mula sa leaf base hanggang dulo ng dahon, na isang karaniwang palatandaan ng mga halamang kabilang sa pamilyang Melastomataceae. Dahil sa ganitong katangian, pwede itong makilala kahit wala pang bunga, basta marunong tumingin at magmasid. Bago mamunga, ang tungaw-tungaw ay namumulaklak muna. Ang bulaklak nito ay karaniwang kulay lila hanggang purplish pink at may 5 talulot. Mayroon din itong bulaklak na kulay puti pero bihirang-bihira ito. Sa gitna ng bulaklak ay makikita ang kulay dilaw na mahahabang stamen. Hindi man ito kasing laki o kasing tingkad ng ibang ornamental flowers, malinaw ang papel nito sa kalikasan dahil dito nagaganap ang pollination. Dinadapuan ito ng mga bubuyog at iba pang maliliit na insekto na tumutulong sa paglipat ng pollen, na siyang susi para makabuo ng bunga ang halaman. Kapag nalaglag na ang mga talulot ng bulaklak, unti-unting nabubuo ang bunga ng tungaw-tungaw. Sa una ay mukhang sarado at hindi kapansin-pansin. Bumubuka ang balat at lumalabas ang laman na kulay pula at may napakaraming maliliit na buto. Habang tumatagal ito ay nahihinog at nagiging kulay itim. Ang pagiging kulay itim nito ang siyang palatandaan na hinog na ito. Dahil sa itsura nito, maraming tao ang nag-aakalang may sakit ang halaman o kaya ay delikado ang bunga. Pero ito ay normal na bahagi ng natural na ikot ng tungaw-tungaw. Ngayon kung nagtatanong ka kung bakit tungaw-tungaw o malatungaw ang tawag sa halamang ito, narito ang sagot. Ang pangalang tungaw-tungaw o malatungaw ay hinango sa salitang tungaw na tumutukoy sa napakaliit na kuto o insekto na karaniwang kulay pula, na kilala sa Pilipinas bilang pesteng kumakapit sa halaman, hayop o tao. Dahil sa maliit, siksik at pula na anyo ng mga tungaw, naging pamilyar ang salitang ito bilang paglalarawan ng mga bagay na mukhang butil-butil at pulang-pula. Dahil dito, iniuugnay ng mga tao ang itsura ng bunga sa tungaw, kaya nabuo ang tawag na tungaw-tungaw. Sa ilang lugar, ang hinog na bunga ng tungaw-tungaw ay kinakain. May lasa itong bahagyang maasim na may kaunting tamis. Nagiging mapait naman ang lasa nito kapag sobrang hinog na ang bunga. Batay sa mga pag-aaral, ang bunga nito ay naglalaman ng vitamin C na mahalaga sa pagpapalakas ng immune system. Mayroon din itong natural antioxidants na tumutulong sa paglaban sa free radicals sa katawan. Bukod dito, may taglay din itong dietary fiber na nakakatulong sa maayos na digestion. Gayunpaman,
hindi ito itinuturing na pangunahing pinagkukunan ng nutrisyon, kundi karagdagang pagkain lamang lalo na sa mga lugar kung saan ito sagana. Alam nyo ba, matagal nang ginagamit ang tungaw-tungaw o Melastoma malabatricum bilang gamot sa Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Thailand at India. Nakadokumento ito sa mga ethnobotanical surveys, ibig sabihin sinulat at inaral kung paano ito ginagamit ng mga komunidad. Ang dahon ng Melastoma malabatricum ang pinakakaraniwang ginagamit sa tradisyonal na medisina. Ginagamit ito bilang pampahinto ng pagdurugo. Ang sariwang dahon ay dinudurog o pinipisa at ipinapatong direkta sa sugat upang makatulong sa pag-clot ng dugo. Ito ang isa sa pinakadokumentadong tradisyonal na gamit nito. Ginagamit din ang dahon bilang pangtapal sa pamamaga at minor skin problems. Karaniwang dinudurog ang dahon at inilalagay sa apektadong bahagi. May kaugnayan ito sa taglay nitong anti-inflammatory at antibacterial compounds. Sa ilang lugar, ang dahon ay pinakukuluan at ang pinaglagaan ay iniinom para sa pagtatae at pananakit ng tiyan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang dahon ay may astringent properties na tumutulong sa pagpigil ng labis na paglabas ng tubig sa bituka. Sa ilang kultura, ang bulaklak ay pinakukuluan at ang pinaglagaan ay ginagamit bilang banlaw o pangmumog, lalo na sa pamamaga ng gilagid o singaw sa bibig. Ito ay iniuugnay sa mild antibacterial at soothing properties ng bulaklak. May mga ulat naman na ang ugat ay pinakukuluan at ang pinaglagaan ay iniinom para sa lagnat o pananakit ng katawan. May kaugnayan ito sa mga compound na may anti-inflammatory at antioxidant effects. Ang kaalaman tungkol sa mga ligaw na halaman ay hindi lang para sa curiosity. Nakakatulong ito para maiwasan ang takot na walang basihan at ang paggamit na walang sapat na alam. Ang tungaw-tungaw ay paalala na maraming halaman sa paligid natin ang may sariling papel sa kalikasan, kahit hindi sila sikat o palaging napag-uusapan. Kaya, sa susunod na makakita ka ng tungaw-tungaw sa bundok, sa kagubatan o sa gilid ng daan, baka hindi ka na lang basta dadaan. Baka mapahinto ka sandali at maalala na ang halaman na yan ay may bulaklak, may bunga, may silbi at may kwento. At kung gusto mo pang mas makilala ang mga ganitong halaman sa Pilipinas, siguraduhing nakasubscribe ka dahil marami pa tayong pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.